makapili kayo ng mga impormasyon na pinakamahahalaga, na makakatulong para sa pagbuo ninyo ng inyong dagliang talumpati sa inyong finals. Okay? So, doon po sa inyong presentasyon, nilagay ko din po sa announcement natin na maaari po kayong gumamit po ng mga video bilang panimula o kaya ay lunsaran po sa pagtalakay po ng inyong paksa. Okay? So, nilagay ko din po klase sa ating announcement yung module po na ginagamit ko sa FILI 101. Yung mga naandun po ay mahahaba ang mga info po doon at yung ilan pa ay mga siguro ay hindi updated dahil parang 2020 pa ata yung module na yon. So yun ay magsisilbing gabay lamang naman sa inyo sa paghahanap po ng mga ah, impormasyon na ilalagay po ninyo sa inyong Canva presentation or para sa inyong PPT presentation. Okay? So, yun. After po ng inyong presentation ay i-send po sa group chat yung inyong ginamit na PPT. Okay? Tapos, ito po ay presentasyon. Ito po yung huling gawain po para sa inyo. Tapos, sa inyong semestral project klase ay kung ano yung topic ninyo dito sa presentasyon, hindi yun din yung topic ninyo sa semestral project. Muli, yung semestral project po natin ay tungkol po sa pagbabalita o news reporting. Okay? So, bagamat ang pagbabalita ay lalagay ko po sa ating guidelines na nasa 2 to 4 minutes. Bagamat ganoon ay doon mas maipapakita ninyo yung inyong pagiging malikhain. Kung papaano nyo ba ipepresenta sa malikhaang paraan yung inyong balita. Kung kayo ba ay may mag-aakto ba na halimbawang i-interview, mga gano'n. Yung madalas na nakikita natin po sa reporting. Ayun. Tapos dun po sa hatian po ng topic, nasabi ko po sa inyo kung sino po yung group 1 ay siya yung magpepresenta ng topic 1. Kung sino yung group 2, edi kanila yung topic 2. Okay? So sa atin pong klase ay ayan kumpleto pala hanggang nakabuo pala tayo ng 13 groups. Edi ayun, hanggang topic 13 po ang ating i-discuss. Yung kasalukuyang kalagayan ng edukasyon sa bansa. Okay po. So, yun ang ating semestral project. So, ngayon naman ay i-discuss na po natin itong ating huling bahagi ng ating midterms. Po? Ito pong mga gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino. Okay? Ayan, ito po yung ating layunin. Una, matukoy ang iba't ibang gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino sa iba't ibang konteksto at sitwasyong panlipunan. Sunod, masuri ang kahalagahan ng mga gawaing pangkomunikasyon sa pagbuo ng ugnayan, pakikipagkapwa at pagpapahayag ng kaisipan at damdamin at mapahalagahan ang mga gawaing pangkomunikasyon bilang bahagi ng kulturang Pilipino at pagkakakilanlang pambansa. Ayan. So, mahalaga po ang papel na ginagampanan ng komunikasyon sa pang-araw-araw na pakikipagsapalaran at nag-iiwan ito ng kakintalang maaaring magdulot ng karanasang magpapatakbo ng buhay. So matapos po ninyong pag-aralan yung mga proseso ng komunikasyon, pagkaproseso ng impormasyon para sa komunikasyon, so Unit 2, magtutungo naman po tayo sa mga gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino. So ito pong ating Unit 3. Naglalaman po ito ng iba't ibang mga gawaing pangkomunikasyon. Sumatotal ito po ay 7, tulad ng tsismisan, umpukan, talakayan, pagkabahay-bahay, pulong bayan, komunikasyong di-verbal, mga ekspresyong lokal. So sa pagkatapos po ng araling ito, kayo po ay inaasahang makapaglalarawan ng mga gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino sa iba't ibang antas at larangan at
makagagamit ng wikang Filipino sa iba't ibang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon sa lipunang Pilipino. Okay. So, simulan na po natin ang unang gawaing pangkomunikasyon. Ano? Ito po, tsismisan. No, istoryahan ng buhay-buhay ng mga kababayan. Okay. Kapag sinabi nating tsismisan, ano? Sige nga po, magbigay nga po kayo ng isang salita na naglalarawan sa tsismisan. Isang salita lamang po. Maaari niyo po yan. Sige. Mohi ka? Pwede pong haka-haka. Ayan, sige, tama, mahusay. Ano, may nag-raise pa ba ng hand? Bukod po sa haka-haka, ano pa? Pwede niyo pong i-chat. Mohika. Okay. Ayan, ayan, kwentuhan, sabi ni Umali Bernalin. Ano pa? Ayan, Marites. Ayan na yung ano, no? Modern term ng Maritesan. Ano pa? So, yun po. Ano? Ay, wait. May nag-chat pala dito. Dami nag-chat. Wait. Na ngayon ko nakita. Attention na. Asoge. Wait lang ha. Matigil tayo sa term ng one word ng tismisan. Asoge. Del Mundo. Del Mundo. Ani. Bernardo. Okay. Yan. Ayun, sabi din ni Mohika ay bonding. Tama naman, ano, mamaya ilaano natin diyan. Talagang bahagi talaga ng buhay nating mga Pilipino ang Marites. Ayan, sabi po ni Di Mailig ay sabi-sabi. Ano? Di Mailig. Pinagta po ay nasa workshop. Oo, nag-email na sa akin. Nag-email na sa akin. 1 week siyang wala. Ano, tama ba? Oo, 1 week siyang wala. Okay. Manghuhula. Talaga ba, Tupi? Manghuhula. Oo nga, batay sa manghuhula, batay sa naobserbahan. Ano? Batay sa naobserbahan niya sa kanyang paligid. Ano? Okay. So, yun. So, 'pag sinabi po natin tsismisan, ano, ito po ay isang anyo na pag-uusap kung saan naibabahagi ang impormasyong, ayan, hindi pa tiyak ang katotohanan. Ano, karaniwan itong nagaganap sa pagitan ng dalawa o higit pang magkakakilala. Ano po, 'di ba talaga namang ang nagmamarites o nagtsitsismisan ay kung sino lamang yung magkapalagayan ng loob, kung sino lang yung mag-close. Ano, para bagang kahirap makipagtsismisan kapag ang katsismisan mo ay hindi mo ka-close. Ano kasi maaaring yung masabi mo ay maipakalat niya, ano, yun pa yung maging dahilan para masira yung reputasyon mo. Ano, ayun. Tapos maaari din itong magmula sa mga hindi kakilala. Ano, kapag halimbawa ay narinig mo sa mga taong nag-uusap, ano, yung kumbaga yung tsismisan na hindi mo naman intensyon na marinig pero narinig mo dahil malakas yung kanilang mga boses. Ano o kaya ay nakita mo sa social media, ano, yung mga ah, impormasyon o mga natuklasan mo doon sa isang tao. Ano, dahil sa kanilang mga shared posts. Ano po, ayan, at maaari din tumagal lang saglit o mahaba. No, depende sa usapan at sitwasyon. Ano, depende kung gaano kadetalye o kung gaano kadetalyado yung yung nalaman ng isang tao. Ano po? So, ang tsismis ay maaring totoo o bahagyang totoo, binaluktot o dinagdagang katotohanan, sariling interpretasyon lamang haka-haka, sadyang di totoo o inimbentong kwento. So, ibig sabihin,
Naalala ko lang yung kahulugan natin sa fake news, 'no? Yung tsismis pala ay parang kakambit, 'no, o kakambal ng, fake news. Ang tsismisan ay parang kakambal ng fake news. So, pinapakita nito na ang tsismis ay may iba't ibang anyo, ngunit kadalasan ay may pinagmumulan itong impormasyon. Okey, ngayon, ano po ba ang mga pinagmumulan ng tsismis? Ito po yung una, obserbasyon. Ito ay mula sa taong nakakita o nakarinig ng pangyayari. Halimbawa ay yung inyong kapitbahay madalas kang makita na may kasamang halimbawa ay lalaki, madalas na nakikita niya yun. Siya, batay sa naobserbahan niya, maaari siyang gumawa ng kuwento. "Bakit kaya ika magkasama na yung dalawang yun?" Po, 'yan. Batay po sa obserbasyon. Ito pa yung isa, imbentong pahayag, 'no? Sinasadya upang manira o makapanirang puri sa kapwa. Maalala ko lang yung obserbasyon na ah, yung hindi ko lang kung nakita niyo na sa Facebook, si Harry Roque, parang nagsabi siya na magpakatotoo naman po tayo. Dahil, doon sa post na yun ni Harry Roque ay parang pinapakita na si Leni Robredo ay nagpapanggap, na kunyari sumasakay sa bus, pero ang totoo marami namang cameraman nagpi-picture kunyari kunyari mga gano'n. Ano, ayun ay isa pa rin sa obserbasyon mula sa internet na hindi naman talaga kumpirmado. Ang ginawan lamang ng kuwento. Lang, hindi nalalaman kung ano yung, impormasyon, ano, o yung tunay na kuwento. Batay doon sa nakitang larawan. Okay, eto pa ang isa, pabrikadong teksto. Sa ngayon hindi lamang teksto yung fina-fabricate, pati yung picture ine-edit na rin, sa pamamagitan siyempre ng AI. So ginagamit po yun, yung teksto o yung mga larawan na pabrikado upang manipulahin o linlangin ang isang grupo o ang madla. Okay, so sa kapitbahayan, purok, sitio o paaralan, karaniwang lumalaganap ang tsismis tungkol sa mga miyembro ng komunidad. So, ang tsismis na mula sa obserbasyon ay maaaring naipakalat ng walang mali siya, 'no? Ngunit kapag hindi nabe-verifika, nagiging usap-usapan ito. Okay? Samantala, ang imbentong pahayag ay may malinaw na layunin maghasik ng intriga. Sa ilang klase. Okay. Sunod, sinasabi rin dito na kapag 'no, ang tsismis ginagamit upang siraan ang reputasyon o pagkakaibigan, 'yan nagiging intriga po siya. Okey, at mas napanganib po ang tsismis kapagka sa ganoong paraan ginamit dahil hindi na lamang po ito simpleng usapan, o pampalipas oras sa magkaibigan, kundi isa na itong anyo ng paninira na maaaring makasakit sa dignidad at pagkatao ng isang tao. Okay, so sinasabi rin din dito na ang tsismis ay maaari ding gamitin ng politiko para makapanira ng kalaban. Ginagamit din 'yun ng negosyante para siraan yung kanyang kakumpetensya, na halimbawa ay restaurant, maaaring merong kunyari magpapanggap na customer, tapos kunyari nilagyan ng kung anong insekto yung pagkain, tapos pinicturan, ginawan ng kwento, 'yan nakapanira na. Puwede rin itong magdulot ng kalituhan sa taong bayan. Sa pamamagitan nga siyempre ng pagmamanipula at pag-iimbento ng kwento o ng mga pekeng balita. At pagtakpan ang kabuktutan. Okay? Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ang tsismis sa manipulasyon at panlilinlang sa lipunan. Okay. So, dito naman sa slide na 'to ay sinasabi na hindi lamang po sa Pilipinas umiiral ang tsismisan.
sa ibang bansang gumagamit ng Ingles, marami pong iba't ibang katawagan. Ito merong gossip, rumor, hearsay, scatterbat, at chatter. So gayunman, naiiba ang tsismis sa Pilipinas dahil ito ay nauhubog ng kulturang Pilipino at ng makulay na paggamit ng katutubong wika. Ayan, so sinasabi rin dito na sa kabila ng negatibong konotasyon ng tsismis, ang tsismisan ay bahagi pa rin ng pang-araw-araw na interaksyon ng mga Pilipino. Okay, so sabi nga po kanina may nagsagot nga na kapag tsismisan puwedeng bonding. Sino nagsabi nun? Ay si Mohika. Thank you po sir, thank you po. Sinabi ay bonding dahil ayan, ang kwentuhan lalo't higit kapag ang kausap natin ay yung ating, matalik na kaibigan o kaya ay kapatid, kamag-anak na ating ka-close talaga, ating mga pinsan, maaari po itong magbigay ng ayan, psychological na koneksyon sa mga nag-uusap. Kasi siyempre 'di ba kadalasan ang mga topic sa, tsismisan ay buhay ng ibang tao. Yung buhay at desisyon ng ibang ng mga tao sa kanilang mga buhay mismo. At ang nangyayari yung taong magkausap o ang taong nagtsitsismisan nagpapalitan sila ng mga ideya. Kung halimbawa, tatanungin ng isa, "Bakit ba ganito ang kanyang ginawa? Bakit ba siya nagtrabaho sa ibang bansa bilang katulong. Dito sa Pilipinas ang taas-taas ng pinag-aralan niya, nakapagtapos siya ng kolehiyo." 'Yun, ang isa pa kumbaga talagang nagpapalitan ng ah, mga pananaw. Okey, sunod. Ayan, kultural na ugnayan sa loob ng komunidad. Paunang ideya hinggil sa mga isyung panlipunan na dapat suriin. Okay. So, bagamat hindi agad dapat paniwalaan ang tsismis, kasi nga tsismis po, maaari itong maging panimulang hudyat, okay? Upang siyasatin ang katotohanan. Yun ang maganda sa tsismis. Oo, may narinig kang tsismis, pero hindi ka basta-basta maniniwala agad. Sabi dito, halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa pangungurakot ng opisyal, mahalagang usisain itong tsismis na ito. Kapag napatunayan totoo, ayan, maaaring humantong sa aksyon ng mamamayan kapag hindi naman nalilinis ang pangalan ng pinag-uusapan. Okay. So, sinasabi din po na mahalagang maituro sa mamamayan, sa kabataan, at sa mga mag-aaral na ang tsismis ay hindi dapat nananatili doon sa haka-haka lamang, kaya nga po tsismis. Dapat po ito mapatunayan o mapasubalian sa pamamagitan ng empirical at critical na pagsusuri. So, sa prosesong ito, maaring matransforma ang tsismis tungo sa mapanagutang balita. Okay. So, sa larangan ng social marketing, maaring gamitin ang tsismis upang pukawin ang interes ng tao sa isang bagong ideya, produkto o teknolohiya. Sa politikal na pananaw naman, nagagamit din ito bilang instrumento ng kapangyarihan upang linlangin ang taong bayan. Kaya malinaw na ang tsismis ay maaaring gamitin sa parehong pagpapalaganap at pagmamanipula. Sandali lang klase ha, may nag-message lang, wait lang po. Okay, sige. Ayan, sa kasaysayan naman, napatunayang ginamit ang tsismis sa iba't ibang panahon. Okay? So, ginamit ito ng mga Espanyol laban sa mga babaylan, ayan, kay Jose Rizal, at sa Katipunan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. So, noong panahon naman ng batas militar, ayan, yung tsismisan ay naging daluyan din ng mga bali-balita. Dahil kontrolado noon ang media. Hindi basta-basta
babalita ang media ng mga balita na sumasalungat sa pamahalaan noon. Kaya ang nangyayari, yung mga naririnig o nasasaksihan o natutuklasan ng mga tao, ayan, dito po idinadaan, sa tsismisan. Okay? Para sa ilang may hirap na manggagawa, ang tsismisan ay nagsisilbing, ayan, panandaliang katuwaan, at paglalabas ng sama ng loob. So, sa ganitong konteksto, hindi lamang ito usapan tungkol sa ibang tao, kundi maaari din magsilbing paraan ng pagharap sa hirap ng kalagayang panlipunan. Karaniwang nilalayuan ang mga taong mahilig mangtsismis. Ano, talagang sino ba ang gustong machismis? Sino ba ang gustong mapabalita? Eh di wala. Pero marami pa rin ang nahihikayat na makinig. Ayaw nating machismis, pero gustong-gusto nating makarinig po ng tsismis. Dahil likas po sa atin ang maintriga. Tayo po kasi mga tao, curious talaga, lalo't kapag halimbawang yung tsismis ay bitin, ay talaga, tayo na mismo yung mismong didiskubre, at maghahanap ng karagdagang detalye doon sa inyong nalaman. Po, ayan. So, bagamat sabi ko po, sabi dito po sa ating slide na negatibo yung konotasyon ng tsismisan, ng isang tsismis, pero kahit papaano ay nakakatulong yun sa magkaibigan, para kumbaga ma-strengthen yung samahan nila, ano, at para ma-evaluate o ma-analyze yung buhay nga ng ibang tao. Pero, ayan, sinasabi dito na nagiging mali ang tsismis kapag ito ay bunga ng inggit. Po, kapag bunga ng makitid na pag-iisip, hangaring makapanakit, paghusga sa pagkatao ng iba. Ayan, itong madalasan nangyayari, hinuhusgahan natin yung tao, batay sa kanilang naging desisyon. Po, sa ganitong kalagayan, ang tsismis ay nagiging paraan ng paninira at pananakit. Okay. So, kaugnay nga po noon ng labis na pagpanismis sa ibang tao, ay meron po tayong legal na aksyon. Na kapag sumobra, nagiging mapanganib po. Okay? At maaari nga po humantong ito sa cyber libel or libel, or slander. Okay, so ayon po kasi sa Kodigo Sibil, Artikulo 26, may karapatan ang bawat tao na maprotektahan ang kanyang dignidad, personalidad at pribadong pamumuhay at kapayapaan ng isip. So kabilang sa mga maaaring maging batayan ng aksyon ang panunubok sa pribadong buhay. Panghihimasok sa buhay pamilya, pang-iintrigang sumisira sa samahan, pang-aasar o pamamahiya dahil sa personal na kalagayan. Okay. So, sa kabuuan, ang tsismisan ay hindi lamang simpleng kwentuhan tungkol sa buhay ng iba. Isa itong penomenong pangkomunikasyon na may kinalaman sa kultura, kapangyarihan, katotohanan at pananagutan. Dahil dito, mahalagang maging mapanuri, responsable at ethical sa pakikinig, pagbabahagi at pagpapakalat ng impormasyon. Okay? Yon. Next. Dito naman po tayo sa umpukan, no? Usapan, katuwaan at iba pa sa malapitang sa lamuhaan. Okay. So, pag sinabi po nating umpukan, syempre, alam na po natin yan, ito yung pagdalapit ng tatlo o higit pang magkakakilala upang mag-usap ng magkakaharap. Okay. Ito po umpukan, hindi po ito magagawa sa medyadong ah, ugnayan. Hindi ito magagawa kapag online. Ito ay face-to-face lamang po. Syempre naman. Kadalasan, ito ay hindi planado at kusang nagaganap lamang sa bugso ng pagkakataon. Okay? So, ang mga kalahok ay maaring kusang lumapit
di sadyang nagkalapit-lapit o biglang napasama sa usapan. Ano? Okay, so maaari din itong umikot, no, simpleng kwentuhan lamang, ano, o kaya simpleng kamustahan, no, seryosong talakayan. Kung talagang halimbawa ay kinompronta nung isang panig, yung kabilang panig, ayan, nagkaroon na ng seryosong talakayan, ano, hanggang sa humantong sa mainit na pagtatalo, ano, at pwede rin naman na masayang biruan lamang, ano, kantiyawan, laro at kantahan. So, pinapakita po dito na ang umpukan ay isang masigla at buhay na anyo ng komunikasyon. Okay. So, karaniwan, ang kalahok sa usapan ay ang magkakakilala. Okay. Pero may mga pagkakataon na may napapasali na hindi naman kakilala, ano, at kapag yung hindi kabilang doon sa umpukan ay nakisali, maaari siyang ituring na usisero. Ano, usisero kapag nakikinig laang, ano. Pero kapag siya ay sumabat na sa usapan, nakisali na, hindi naman siya kasali, ano, edi matatawag naman siya na entremetida, atrevida o pabida. Okay. So, yan, maaari po itong tungkol sa buhay ng mga tao sa komunidad, no, yung mga tsismis, ano, magkakaparehong interes, mga bagong pangyayari sa paligid, maging ang mga taong dumaraan o napapansin. Okay? So, dahil dito, ang umpukan ay nagiging likas at malapit sa araw-araw na karanasan ng mga Pilipino. Okay. So, sa umpukan ng mga Pilipino, madalas na isisingit po ang biruan. Minsan, ang simpleng biro ay nauuwi sa pikunan. No, so ayon nga po kay Enriquez, buhay at masigla ang kulturang Pilipino dahil dahil sa malakas na tradisyon ng pagbibiruan, kaya taal sa marami ang pagiging pikon. Okay? So, ang upuan, kahit saan, kahit kailan nangyayari. Hanggat may mapag-uusapan, hanggat may mapagpupulungan, ano, may umpukan. Okay? So, ibig sabihin, ayan, hindi lamang po ito pangkaraniwang gawain sa kanto, kundi bahagi rin ng ugnayan sa iba't ibang institusyon. Ano, so sinasabi nga po dito na kahit sa korte, sa Senado at Kongreso, may nagaganap po na umpukan. Ano po? Ayan. Um, sa komunidad, ang umpukan ay maituturing na isang ritual ng mga Pilipino upang mapanatili at mapalakas ang ugnayan sa kapwa. No? So, dito po lumalabas ano, yung pakikipagkapwa, pakikialam, pakikialam in a way na concern, ano po, at pagbahagi ng impormasyon bilang tanda ng pagiging bahagi ng isang pamayanan. Okay. So, ito naman po ang kahalagahan ng kultural na umpukan. Ano? Sa umpukan ay babasa din at napapalaganap ang mga kwento ng bayan, yung mga lokal na pananaw, katutubong kaugalian, karanasang panlipunan at kultural. Dahil dito, ang umpukan ay hindi lamang libangan, kundi isang daluyan ng kultura at kolektibong kamalayan. Okay. So, sa pananaliksik, ano, maaari din siyempreng magamit po ang umpukan, ano, o maaari nating gamitin bilang dulog, no, kapag tayo ay nagtatanong-tanong at nakikipagkuwentuhan sa ating mga kalahok. Ano po, nakatutulong ito sa pangangalap na impormasyon sa paraang mas angkop sa kulturang Pilipino. Maaari din itong gamitin sa impormal na pangkatang talakayan, pagdadalaw-dalaw, pakikipanuluyan, at pakikilahok sa buhay ng komunidad. Okay, so sa kabuuan, ang umpukan ay higit pa sa simpleng pagsama-sama ng tao. Opo, isa po itong mahalagang gawaing pangkomunikasyon na nagpapalakas ng ugnayan, nagpapalaganap ng kultura, at nagsisilbing daluyan ng usapan, katuwaan, kaalaman, at pakikipagkapwa sa komunidad. Okay.
Sunod, ito na po muna, hanggang dito muna ang discussion natin dahil 10:44 na. Tatapusin natin itong 3.3 para sa Huwebes, kakaunti na lamang po ang ating i-discuss. Andito na po tayo sa talakayan. Ito po ay na-mention na rin sa ating Unit 2 na bilang pamamaraan ng pangalap ng datos. Okay? So, pag sinabi po natin talakayan, syempre, pagpapalitan ng ideya sa pagitan ng dalawa o higit pang kalahok na nakatuon sa isang tiyak, tiyak na paksa. May agenda, may layunin kung bakit merong talakayan. No? Maaari itong maging formal o informal at maaari din namang isagawa ng harapan o sa pamamagitan ng media. Ito talakayan klase, pwede online or face-to-face. Pero yung umpukan po ay hindi. Okay? So, meron po tayong dalawang pangunahing anyo. Siyempre, yung una ay formal na talakayan. Karaniwan itong nagaganap sa mga itinakdang pagpupulong, telebisyon at radyo kung saan pinipili ang mga kalahok. At informal na talakayan na madalas ay nagaganap yung tsismisan, yung umpukan, at yung mga hindi sinasadyang pagkikita kung saan hindi lahat ng kalahok ay planadong kasama. Okay, ito po yung mga layunin ng talakayan. Ayan, busisiin o suriin ang isang isyu o suliranin, magbigay linaw at pag-unawa, makahanap ng posibleng solusyon, makabuo ng desisyon at aksyon. So, sa pamamagitan po nito, na pag-uugnay ang mga opinyon, kaalaman at mungkahi ng iba't ibang kalahok. Okay. So, ito po yung mga mahalagang sangkap po sa talakayan. Kailangan po na ang mga kalahok ay bukas loob sa pagpapalitan ng ideya. Okay? So, kinakailangan ang lahat ng kalahok ay nagbabahagi at um, tinatanggap yung ideya ng bawat isa. Bukod doon, yan, sinusuri din, masinsinang sinusuri at tinatasa yung mga ideya na narinig sa talakayan. Gayon din ang pagbabahagi na ng kaalaman at pananaw, deliberasyon sa mga isyong tinatalakay, at kung walang aktibong pakikibahagi, kung ang nagbabahagi lamang ay iilan o iisa lamang, hindi natin makakamit yung layunin ng talakayan. Po? So, class, sa talakayan, dahil nga po may iba't ibang kalahok, na ang iba't ibang kalahok ay may iba't ibang pananaw, talagang nangyayari na, ayan, pagpapalitan ng pananaw, pagpapalitan ng magkakaibang pananaw, pagbatikos o pagsusuri sa mga ideya, pagbabanggaan ng opinyon at marugdob na pagtatalo. Ayan, dahil magkakaiba nga ang pananaw, at kumbaga, yung pananaw ng isa ay hindi tinanggap ng isa tapos nagkaroon ng ah, po yung facilitator. Siya yung nagsisiguro na tiyak at maayos yung daloy po ng usapan. Okay? Siya rin yung tumutulong para yung ah, yung daloy po ng talakayan ay talagang stick o nakatuon doon sa kanilang layunin. At kapag nagiging mainit na yung usapan, doon pumapasok yung neutralizer, o yung kalmadong kalahok. Okay? Sila po yung nagsisilbing taga-awat at tagapagpalamig ng sitwasyon kapag may nagtataas na ng boses, naiinis o nauubusan ng pasensya.
Okay. So, sa lipunang Pilipino, mas karaniwan ang harapang talakayan. Ano kaysa sa mediated po na talakayan. May uugnay ito sa pagiging makalipunan ng mga Pilipino at sa ating pagpapahalaga sa personal na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kaya halimbawa, sa pag-aaral ni Bawas, 2008, isa ang pangkatang talakayan sa mga pamamaraang madalas gamitin ng mga barangay health workers sa Bacon, Benguet. Kasi mas personal po ang dulog at mas nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang mga kalahok. Okay. So, laganap din ang paggamit ng talakayan sa mga pananaliksik sa agham ng panlipunan. Karaniwan po itong sinasagawa gamit ang mga gabay na tanong, yung focus group discussion po, upang makalap po yung saloobin, yung karanasan at pananaw po ng kalahok. Okay. Ayan. So, ang talakayan sa telebisyon o radyo ay nakatutulong upang maibahagi sa mas maraming tao ang mga ideya hinggil sa mahalagang isyung panlipunan. Okay? Halimbawa, yung mga usapan ng mga eksperto, yung kanilang tanungan at sagutan hinggil sa isang bawa ay sakit or hinggil sa isang um, health issue. Yun din yung usapan ng mga opisyal ng gobyerno, yung mga hearing, po. At mamamayan ay maaaring magbigay ng makabuluhang gabay sa publiko. Okay. So, dito naman, meron pong ilang katangian ang mabuting talakayan. Tulad po ng accessibilidad na kung saan ay komportable ang mga kalahok na magsalita ng walang pangamba, hindi palaban, kung saan ay maaring maging mainit ang usapan ngunit nananatili ang paggalang, baryasyon ng ideya. Itong pagkakaiba o baryasyon ng ideya ay mahalaga po talaga sa talakayan. Para talagang um, ma malaman ng lahat ng kalahok yung perspektiba ng iba. Okay. At kaisahan at focus kung saan ay nananatili sa pangunahing paksa ang talakayan. Okay. So, sa kabuuan, ang talakayan ay isang mahalagang gawaing pangkomunikasyon na nagbibigay daan sa paglilinaw ng issue, pagbabahagi ng kaalaman, pagbuo ng solusyon, at pagpapatibay ng katotohanan. Sa maayos at magalang na talakayan, mas magiging makabuluhan ang pakikibahagi ng bawat isa sa lipunan. Okay. So, yon. Hanggang doon na lamang po muna tayo sa 3.4. Dito ko po puputulin ang ating discussion po dahil 10:52 na rin. Sandali lang ako ay mag-screenshot po ha. Para alam ko din kung saan tayo nagtapos. Yan. Okay. Kung may tanong po kayo, paglilinaw po, taas po ng kamay ha. Kung wala po ay thumbs up. Pag sa palagay niyo po ay wala ng tanong. Okay, mukhang wala ng tanong siya. Sige. Again, continue po natin 'to. Konti na lang naman 'to, siguro ay hindi natin mako-consume yung 2 hours natin sa Huwebes. Okay? So, maraming salamat. Sana po ay may natutuhan po tayo ngayong araw at maaari na po tayo mag-leave sa ating GMeet. Paalam po at mag-iingat po ang lahat. Salamat po.